Multilingual at multikultural ang Pilipinas. Arkipelago ang ating bansa kung kaya't katangiang geographical nito ang nagdulot ng pagkakaiba ng mga wika at kultura. McFarland, 2004. May lagpas 100 magkaibang wika ang Pilipinas. Samantalang sa tala ni Nolasco 2008 ay mayroong humigit kumulang 170 iba't ibang wika sa iba't ibang pulo ng Pilipinas. Bago ko ipaliwanag sa inyo kung bakit ang Pilipinas ay multilingual at multicultural, ibibigay ko muna sa inyo ang definisyon nito. Ang multilingual ay galing sa salitang Ingles na multi na may ibig sabihin na marami. Sa buong mundo, nabibilang ang Pilipinas sa mga bansang may maraming uri ng wikang ginagamit. Ang multicultural naman ay nangangahulugang ang pinagsama-samang magkakaibang ideolohiyo, kultura, nakasanayan at tradisyon na bumubuo sa kultura ng isang komunidad. Bakit nga ba tinaguri ang multilingual at multicultural ang Pilipinas? Ang Pilipinas ay maituturing na multilingual sapagkat nakaranas ito ng pananakop ng mga dayuhan galing sa iba't ibang bansa na nagbigay impluwensya sa mga Pilipino sa paggamit ng iba't ibang wika o lengguwahe sa pakikipag-ugnayan o pakikipagkomunikasyon. Kaya nagkaroon ng mga Pilipino ng abilidad at kakayahang magsalita ng higit sa 3 wika, gayon din ang kadahilanan ng pagiging multicultural. Nasabi rin ang Pilipinas ay multicultural dahil sa mga bansang nanakop sa Pilipinas na nagbigay impluwensya sa kanilang iba't ibang kultura at tradisyon na namana ng ating mga ninuno na naiwan pa ring buhay hanggang sa kasulukuyan o dahil na rin sa impluwensya ng mga ninunong mayroong iba't ibang taglay ng kultura. Batay kay Nolasco, ito ang nagpapakita kung gaano lumalaganap ang mga wika sa Pilipinas. Ang pinakamataas ay ang Tagalog na nasa 21.5 milyon at ang pinakamababa ay ang Maguindanao na nasa 1 milyon naman. Ako nga po pala si Luis Enriquez Salvacion at ang aking papaliwanag ay itong susunod na slide. Ayon dito, bukod sa mga regional na wika sa Pilipinas, laganap na rin ang paggamit ng Pilipino bilang lingua franca ng bansa. Pinakita sa datos na 65 milyon mula sa kabuuang 76 milyong Pilipino o 85% ng kabuuang populasyon ay may kakayahang magsalita ng pambansang wika. Social Weather Station. Ayon dito sa Gonzales 1998, noong 1994, 70% ang nagsasabing nakakaintindi sila ng wikang Ingles kapag kinakausap sila. Ang aking paliwanag rito, naging malagaan pa paggamit ng Pilipino bilang lingua franca ng bansa dahil ito sa mga pangunahing wika na ating ginagamit. At yung ayon naman sa mga datos na pinapakita rito, na halos kabuuang populasyon ang may kakayang magsalita ng pambansang wika. At hindi lang yan. Ayon naman sa Social Weather Station, noong 1994, ay ilan sa ating mga Pilipino ay sinasabing kaya nila makaintindi ng wikang Ingles kapag sa tuwang sila ay kinakausap. Dahil ang wikang Ingles ay halos ginagamit na din sa ibang bansa upang makagawang makipagkomunikasyon sa ibang mga lahi. So yun, bukod sa mga regional na wika sa Pilipinas, laganap na rin ang paggamit ng Pilipino bilang lingua franca ng bansa. Pinakita sa datos na 65 million mula sa kabuuang 76 milyong Pilipino o 85.5% ng kabuuang populasyon ay may kakayang magsalita ng pambansang wika. Gonzales 1998. Social Weather Station ayon dito sa Gonzales 1998, noong 1964, 74% ang nagsabing nakakaintindi sila ng wikang English kapag kinausap sila. So, ang sinasabi dito ay yung yung pagkaintindi nila ng wikang English. Kasi noon nung 1994 ay 74% lang yung mga nakakaintindi ng English kasi ilan din naman yung mga tao noon kaysa sa ngayong taon natin. Kasi noong
Kasi yung 1994 ay merong 74% lang ang nakakaintindi nun. Yung kay Gonzales naman ay noong 1998. 65 million mula sa kabuang 76 million Pilipino ang bumuo ng populasyon, and 85.5% ay may kakayang magsalita ng pambansang wika noon. So, next. Ayon kay Makar 2014 ng British Council at Direktor ng University of Oxford, lalong dumarami ang mga akademikong institusyon sa buong mundo na gumagamit ng Ingles upang ituro ang mga akademikong asignatura dahil sa kagustuhang isabay sa international na standard ang profile ng mga universidad. Sa pagpasok ng Pilipinas sa sosyo-kultural at ekonomikong integrasyon sa ASEAN, ganito rin ang naging tunguhin ng mga pangunahing universidad ng Pilipinas. Malinaw sa mga datos na maraming Pilipino ang nananatiling naiimpluwensyahan at gumagamit ng wikang Ingles sa iba't ibang antas, sa kabila ng pagkakaroon ng pambansang wika ng Pilipinas. Sa panahon ngayon, lalo na ngayon yung mga bata, mas nauuna nilang nagiging lengguwahe ang Ingles kaysa sa wikang Pilipino. Hindi ba dapat ang wika natin ang pagtuunan natin ng pansin? Ngunit dahil sa institusyon natin ngayon na gustong makasabay ng ating institusyon sa ibang bansa, kaya mas pinipili nilang tangkilikin ang wikang Ingles kaysa sa ating wika. Ayon naman kay Gonzales ng 2003, dating kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, kapansin-pansin na hindi tugma ang polisiyo at akwal na implementasyon nito. Ayon sa kanya, bilang pambansa at opisyal na wika, nararapat na paunlarin ang paggamit ng Pilipino sa mga paaralan, ngunit hindi ito nangyayari. Constitution 1935 hanggang 1987. Ayon naman kay Gonzales, dapat napalawigin yung wikang Pilipino. Tama naman siya dahil ito yung sarili nating wika, kaya dapat mas tangkilikin natin ito kaysa sa iba pang wika. Bumuo si Bourdieu ng isang malakas na pagpuna ng mga tradisyonal na diskarte sa wika, kasama na ang teoryang pangwika ng Saussure at Chomsky at ng teorya ng mga kilos ng pagsasalita na inilahad ni Austin at iba pa. Pinatunayan niya na ang wika ay dapat tignan hindi lamang bilang isang paraan ng komunikasyon, ngunit bilang isang daluyan ng kapangyarihan na kung saan ang mga individual ay naghaharap ng kanilang sariling interes at ipakita ang kanilang praktikal na kakayahan. Sa pagguhit sa mga konsepto na bahagi ng kanyang natatanging diskarte sa theoretical, pinanatili ni Bourdieu na ang pagsasalita sa wika o ekspresyon ay maaaring maunawaan bilang produkto ng ugnayan sa pagitan ng isang linguistikong pamilihan at isang linguistikong habitus. Kapag ang individual ay gumagamit ng wika sa mga partikular na paraan, inilalagay nila ang kanilang naipon na mapagkukunang pangwika at implicit na naaangkop ang kanilang mga salita sa mga hinihingi ng larangan ng lipunan. Ang merkado ng kanilang madla. Sa makatuwid, ang bawat pakikipag-ugnayan sa wika, gayunpaman, personal o hindi gaanong mahalaga ito, ay may bakas na estrukturang panlipunan na kapwa nito ipinapahayag at nakakatulong upang makagawa ng muli. Pulisya Pangwika, Edukasyon 2003. Ipinapatupad ang Exclusive Order 2010, establishing of the policy to strengthen the use of English in the education system, na may pangkalahatang layunin na palakasin ang pagtuturo at pagkatuto gamit ang wikang Ingles. Sa batay ang edukasyon ng Pilipinas, Pangloria Macapagal Arroyo, Mayo 17, 2003, nilagdaan ang ilan sa mahalagang probisyon ng kautusan. 1.
Pagtuturo ng Ingles bilang ikalawang wika simula grade 1, grade 2. Paggamit sa Ingles bilang wika ng panturo as asignaturang Ingles. Matematika, siyensya mula sa grade 3. 3 Ingles ang magiging pangunahing wikang panturo sa high school at hindi bumaba sa 70% ang total oras sa pagtuturo. 4. Pilipino, wikang panturo sa asignaturang Pilipino at araling panlipunan. Wikang global. Ang wikang Pilipino nagpapalaganap sa wika at kulturang Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo. Index of Survey on Overseas Filipinos, ayon dito, noong 2004 tinatayang nasa 2.3 milyong OFW ang nasa iba't ibang panig ng mundo. American Community Survey 2013, ayon dito, pangatlo ang Pilipino sa mga wikang may pinakamaraming nagsasalita sa Estados Unidos bukod sa Ingles. Pumapangatlo ang Pilipino na may 1.6 milyong gumagamit sa Espanyol sa nagtatala ng 38.4 Tagalog salita at Chinese na may halos 3 milyon pagsalita. Iilan sa mga mauunlad na departamento ng Pilipino at may kaugnay na programa ang matatagpuan sa University of Hawaii, Manua at Philippine Studies Program sa Osaka University sa Japan. Bukod dito, tinuturo ang Pilipino sa iba't ibang universidad sa buong mundo. Itinala sa San Juan to 2015 ang ilang universidad at kolehiyo ay nagturo ng Pilipino bilang programa o asignatura. Ang aking refleksyon sa wikang global, ang wikang Pilipino, dito nasasaad kung paano lumaganap ang ating wika, ang wikang Pilipino, sa iba't ibang bahagi ng mundo. At dito rin nakasaad ang mga bilang ng ating mga OFW na nasa ibang panig ng mundo. At dito din nakasaad ang taon kung kailan sila dumami o nagpalaganap. At bukod doon, dito din nakasaad ang bilang ng mga Pilipino na marunong gumamit ng salitang Ingles at ibang mga lingwahe. At dito din nakasaad ang iba't ibang mga programa ng ating bansa at asignatura. Yun lang po. Wikang Pilipino sa social media. Pilipinas. Tinaguri ang social media capital of the world ayon sa mga eksperto sa larangan ng media at teknolohiya. WeAreSocial.com 2015 mula 100.8 million na kabuuang populasyon sa Pilipinas, 44.2 million o 44% bahagi ng populasyon ang aktibong account sa iba't ibang social media sites. 30 million o 30% may aktibong social media mobile accounts, 18% ang pataas sa bilang ng aktibong gumagamit ng internet mula 2013 hanggang 2015. Social media tumutukoy sa grupo ng internet-based application na ginawa batay sa Web 2.0 kung saan naging posible na ang pagkontrol at kontribusyon ng mga gumagamit ng internet sa nilalaman ng iba't ibang social media sites. Sinasabi dito, Pilipinas daw yung tinaguri ang social media capital of the world. Tas ayon daw sa mga eksperto sa larangan ng media at teknolohiya. Ayon sa WeAreSocial.com, yung 2015, mula 100.8 million sa kabuuang populasyon daw natin ang may active na social media sites. Tapos 30 million daw po dun yung, o 30% ang may aktibong social media mobile accounts. Tapos 18% pagtaas daw ng aktibong gumagamit na internet sa atin mula 2013 hanggang 2015. Tapos social media daw yung tumutukoy sa grupo ng internet-based application na ginawa sa Web 2.0 kung saan daw naging posible na ang pagkontrol at kontribusyon ng mga gumagamit sa internet na nilalaman ng iba't ibang social media sites. Yun lang. Thank you.